Ano po, Lucas 21:34 hanggang 36. Pakinggan po natin, napakaganda mong pakinggan. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing, at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Ano ba yun? Ito may salita ng ating Panginoon Jesus. Mag-ingat tayo, huwag kayong mag-ingat tayo, huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya. Ano ba, bawal ba magsaya? Labis na pagsasaya at paglalasing. Huwag matuon ang ating sarili sa mga alalahanin sa buhay na ito. Okay? Ito po ay salita po ng ating Panginoon Jesus. Ito po ay Ebanghelyo, Gospel. Ang ibig sabihin ng Ebanghelyo, si Jesus, ang kanyang mga gawa, at ang kanyang salita, ang kabuuan po ay Gospel. Ibig sabihin sa Tagalog ay magandang balita. Gospel, Ebanghelyo, pareho lang po yun. Magandang balita. Si Jesus po ang magandang balita. Walang magandang balita sa atin. Uy, nagkaroon ako ng girlfriend na maganda. Uy, nagkaroon ako ng boyfriend na gwapo. Pangkamunduhan lang po yun. Pero kung ituon natin doon ang ating pag-iisip, gaya ng binasa ng lingkod, kasi baka bigla tayong datnan doon ng araw na yon. Lahat na ng tao sa mundo, sa ibabaw ng lupa, ay darating yan. Ano yun? Adi, yung ano po, yung kamatayan, wala po ba tayo narinig na biglang namatay? Kaya po minsan may kakwituhan ako hindi na siya naniniwala sa ganun. Hindi ka naniniwala, ano ka ba? Si ganito namatay, kaibigan natin, bigla. Ang lakas-lakas niya sa work, pero nag-rest di lang. Namatay. Yung isa naman, nag-outing, namatay. Natulog. Nung nagising, kumatos na. Inatake. So, ito po yung tinutukoy ng ating Panginoon Jesus. Mag-ingat tayo, huwag tayong malulong sa labis na pagsasaya. Hindi sinasabi dito na bawal makipagsaya, makipagkaibigan. Hindi yun labis na paglalasing. Kailangan po, ang tinutukoy dyan, ang natitira nating buhay sa ibabaw ng lupa ay sumunod sa kanyang turo. Dahil yun po ang nais ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Mababasa po natin sa Mateo 17:5. Ang sabi ng Diyos Ama, tinig mo sa langit, narinig ng tatlong alagad ni Jesus. Ang sabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Napakalinaw po si Jesus pakinggan natin. Ang titukoy niyang anak, si Jesus. Yung tinig na yon, na narinig ng mga alagad ni Jesus, Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat. Wala na po tayo sa turo ng mga Israelita. Pagbasa tayo ng Bible, ang kautusan at ang mga turo ni Jesus ay nagkukontrahan. Kaya yun ang dahilan kaya pinapatay nila ang ating Panginoon Jesus dahil sa nagkakontrahan sila sa turo. Okay? Kaya yung pinalitan ng Diyos Ama ang paraan pagliligtas. Ang Old Testament, panahon ng mga propeta, pag hindi nakasunod ng tao sa 10 utos, magkatay ng hayop. Depende sa laki ng kasalanan, toro, o kambing man yon, o baka, paduguin at ang dugo ang panghahandog para mapatawad ng Diyos ang mga kasalanan ng tao. Ngayon, hindi na uso. Walang naniniwala doon. Mayroon pa tayong nabalitaan na simbahan, nagkakatay ng baka, inahandog yung dugo sa Diyos. Wala na, di ba? Kaya dugo ng ating Panginoon Jesus ngayon ang maglinis sa ating mga kasalanan. Sasampalataya tayo sa Kanya.
pamumuhay natin araw-araw, ang kanyang mga turo, yun ang ibig sabihin ang sabi ng ating Panginoong Hesus na huwag tayong malulong sa labis na paglalasing o matuon ang ating sarili sa labis na mga alalahanin sa buhay. Kasi ang alalahanin po kasi, biblical din yun na siya nang bahala sa kakainin at inumin. Hindi naman yung tamad. Yung ayaw ng Diyos ng tamad eh. Ibig sabihin, wag ituon ang ating sarili sa mga alalahanin sa buhay. Kailangan magdaan tayo ng panahon para sa Diyos. Yun ang tinutukoy po dito eh. Ang tinutukoy dito, huwag natin kalimutan magpasalamat sa Diyos, humingi ng tawad bago tayo matulog. Kasala ba? Bago matulog? Opo. Araw-araw nating galawan, oras-oras nagkasala po tayo. Sa isip, sa salita, sa gawa. May nakausap po, salita lang yun. Talagang hindi mo ako ganun eh. Basta bunga ko pero salita lang yun. Ito nga eh, mag-meet ng tao sa Diyos sa isip, sa salita, at sa gawa. Diyan tayo nagkasala sa tatlong bagay na yun. So, at saka magpasalamat. Magpasalamat? Bakit yumaman ba ako? Hindi. Ito ang nakakapagsalita. Tayo, galing sa Diyos yan. Pasalamat tayo. Mayroon tayong paa, mayroon tayong kamay, may mata. Pasalamat tayo. Yung mga bulag, pilay, ang Diyos din ang kaloob ng Diyos yon. May dahilan ang Diyos. Hindi kaya intindihin kung bakit nabulag yan. Bakit pilay, ba't ngungu yan, ba't pipi yan. Kaloob din ng Diyos. Hindi natin kayang intindihin ang kaloob ng Diyos kung gaano kataas ang langit, ganun kataas ang pag-iisip ng Diyos, hindi natin kayang abutin. Ang kaunawaan na pinagkaloob sa ng Diyos at talino, depende sa ating katayuan at may limit yan. Ngayon, kung lumagpas tayo, sariling katalinuhan, pag nandoon na tayo sa sariling katalinuhan, mauwi sa kayabangan. Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Sa Biblia po tayo umasa, ibig sabihin po, nandoon mga turo natin Panginoon Hesus. Huwag sariling kaalaman na ipagyayabang. Kung matalino mo tayo, po'y pasalamat din sa Diyos. Lahat po sa Diyos ang pasalamat. Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Mag-ingat po tayo at ingatan po yan ng Diyos.